legal na Torrecampo pa rin si Paulo. Dinadala niya yung pangalan na yan dahil kinilala siya ni Greg. And let me remind you, I am still the wife of Greg. So I have a say who stays in this house kasi conjugal property ito. So may-ari pa rin ako nitong mansyong kinatatayuan mo. Wow. Eh, sino ba ang nagsimula ng lahat ng gulong to? Ayusin mo yung pagsagot mo kay Mama. Huwag kang bastos. Yan ba ang strategy mo ngayon, Marge? Yung sumisip-sip ka kay Mama dahil alam mong bad shot kayo kay Dad? Tumigil ka nga, Thea. Huwag ka magsimula ng gulo. Bakit ako titigil? Kapag hindi natin inassert yung karapatan natin, kakayan-kayanin na naman tayo. Tatatuhin na naman nila tayong basura. No way! Never again! Kung ayaw mong tratuhin ka ng basura, pues huwag kang mag-asal basura. At huwag kang umastang santa. Dahil kung talagang mabait ka, hindi na soswapangin ang dapat napunta sa asawa ko at sa amin. Sandali ha, sino bang swapang sa atin dalawa? Marge, please, huwag mo nang patulan. Sabi nang tumigil ka ni. Bakit ba pinagtatanggol mo sila? Sila ang nagnako ng buhay mo. Sila ang dahilan kung bakit tayo dehado. Tumabi ka nga dyan, lecturean ko lang itong babae. Ikaw nagsimula lahat ang gulo dito. Ano yan? Bigaon ka, malindi ka, basura ka. Dapat ikaw ang halis dito sa bahay na to. Wala kayong karapatan! Dad? Dad! 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 Nandito po ako, Police Edward! Edward! Edward, halika rito! Tulungan mo ako! Humihinga ka pa siya. Kailangan na natin niyo galing sa ospital. Dad! Bilis, Dad! bilisan niyo! Bilis, dalihin niyo! Dad! Greg, you'll be okay, ha? Nandito lang kami. Greg, dito lang kayo. Pasensya na po. Kami na pong bahala sa kanya. Please get a Okay. Kita niyo na? Yan ba ang gusto niyo? Kung umalis na sana kayo sa buhay namin, hindi na mangyayari to. Ano ba, Thea? Tumigil ka na? Lahat nag-aalala na. Gusto mo pang dagdagan. Bakit ba gusto mo magagulo ang pamilya? Okay naman sina Edward at Paulo, ha? Ikaw lang talagang ayaw mong tumigil. Shut up! Ngayong lumabas na ang totoo, wala na kayong karapatan na ipagsiksikan ng mga sarili niyo. Ang mga Torrecampo lang ang may say dito at hindi kayo yun. Magsitahimik nga kayo! Your father is fighting for his life and you're here standing, tearing each other apart. Kung ano man ang naging pagkukulang ni Greg, he is still the head of this family and I suggest that you remember that. Ngayon, if you have any issues, isang tabi nyo! Narinig ko yung nangyari kay Greg Torrecampo. Pakadala na lang siya ng bulaklak at isang fruit basket sa kanyang kwarto. Salamat. Narinig mo ba yun, pa? Inatake raw sa puso ang asawa ng kabit mo. Yes, pa. Si Regina. Unting-unting nagsiself-destruct ang mga Torrecampo. Mabuti dinala niyo siya agad dito sa ospital. If you were 10 minutes late, we wouldn't be having this conversation. How bad is it, Doc? He had a serious heart attack. For now, he needs absolute rest and bawal siyang ma-stress. Kailangan mag-ingat because the next one could be fatal. If you'll excuse me. Thank you, Doc. Masakit ba? Masakit. Masakit. Tama na. Tama na. Bakit? Ha? Tumigil ba kayo noon kahit nasasaktan na si Mama? We're lucky to be alive. Siguro binigyan ka ng pangalawang buhay ng Diyos para maitama mo yung mga pagkakamali mo. Para makabawi ka sa mga taong nasaktan mo. So sana, huwag mong sayangin itong pagkakataon na ito.
Because this might be your last chance, Greg. Hindi ba ako tapos sa pagganti sa kabit mo? Marami pa akong gagawin sa kanya pa. Kakasimula ko pa lang. Where's everyone? Umuwi muna sila para magpahinga. Tsaka para i-check yung mga bata. Salamat. Nagstay ka. Alam niyo, yung nakita ko kayong atakihin kanina, yung totoo, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Part of me, gusto ko tang pabayaan. Naisip ko, karma mo na rin to. Tsaka ito na rin yung paraan para matapos lahat ng paghihirap namin dahil sa'yo. Pero ito ako ngayon. Sa tabi mo, binabantayan ka, waiting for you to be okay. Kasi kahit anong galit ko sa'yo, kahit gusto ko tang isumpa, tatay pa rin kita eh. Kahit buong buhay ko hindi mo ko tinuring na anak. Ikaw, hindi ko makalimutan, tatay ko. Magpapalakas ako. Pangako. Babawi ako sa'yo. Sa lahat ng pagkukulang ko. Weng, pagkatapos yung palitan yung kurtina, yung chair pwede yung ilabas para lumuwag dito. Sabi kasi ng doktor na makakabalik na si Daddy any day by now. Sige po, ma'am. Oh, pagkatapos nyo dyan, ayusin nyo rin yung kwarto namin. Dito na ulit kasi titira ang mga totoong Torre Campo. Kaya siguraduhin yung perfect ang lahat, ha? Kaya imbis na concerned ka kay Dad, mas excited ka pa talaga sa pagbalik mo dito. Anong gusto mo? Magbidabidahan ako, gaya mo? Naku, Marge, I'm sorry pero hindi kasi ako plastic at epal na sisip-sip-sip-sip para lang magpalapad ng papel kay Dad. Hindi epal ang ginagawa ko sa iya. Nagmamalasakit ako kay Dad dahil tatay siya ng asawa ko. Correction. Tatay lang sa papel, pero hindi sila magkadugo. Si Edward lang ang kaisa-isang tunay na anak ni Dad. Kaya alam mo, yung pang-iepal at pang-sisip-sip mo, tigilan mo na. Dahil kahit anong gawin mo, tapos na ang reyna-reynahan mo dito sa bahay na to. Time ko na ngayon. Careful po. Salamat. Dahan-dahan lang. Dad, welcome back home po. We're glad you're okay. Si Ashley, Kasama si Jasmine. Excited nga sila eh. Tagal nila hindi nakita. Edward, salamat nga pala sa pagbabantay kay Dad sa ospital, ha? Tsaka, welcome back home rin. Ayoko na mabuhay sa galit. Let's just focus on his recovery. Cheche, Weng, naayos yun na ba yung malaking kwarto namin na tutulugan? Actually, sinabi ko kay Cheche na kung pwede, doon muna tayo sa dati nating room. Ang liit nun! Ayoko naman isipin ni Dad na feeling entitled ako porket na-prove na ako yung tunay na anak. Dad, do you need anything? Gusto niyo po ba ng mainit na tsaa or anything? Well, thank you.
May problema ka? Wala. Hindi lang ako sanay makita kang caring and attentive. So, anong point mo? Hindi ako sincere? Alam mo, Marge, hindi lahat ng ginagawa ko may mali siya. Nagising na rin kasi ako sa katotohanan na pamilya tayo. At ang pamilya, nagtutulungan. Lalo na sa ganitong panahon. Right, Dad? Jess,